Mga kapuso, dahil po sa postpartum depression, sinampal ng isang babae ang kanyang bagong silang na sanggol. Naging viral po ito sa social media. Kaya naman ngayong araw na ito, tatanungin natin kay Attorney Gabby Concepcion. Good morning. Ano bang... umaga din sa'yo, Con. Ano ba ang kaso laban sa ganyan? Umagang-umaga, Lunes na Lunes. Correct. Well, siguro, i-broaden na natin yung scope ng pinag-uusapan kasi itong postpartum depression. Yes. At yung mga incidents na tulad nito, napakarami niyan, varying degrees ng pananakit. So, depende, no? Titingnan natin talaga yung nanay kung tama ang pag-iisip niya sa mga ganitong klaseng kaso. Titingnan din muna natin ang intensyon, kung meron ba talagang intensyon o wala na yung nanay. Oo diba? Nasaktan yung Kasi bata. meron naman talagang mga nanay na iinis lang talaga, sinasaktan yung bata. So ano bang intensyon nung pananakit na ginagawa ng isang ina? May intention ba na patayin niya yung bata? Kung may intention, ang magiging krimen, either frustrated parricide o infanticide, depende sa age ng bata, okay? Sa ibalim ng Revised Penal Code, infanticide, kung ang pinapatay ay isang sanggol na less than 3 days old. Right. So, depende talaga sa intention. Kung wala naman talagang intention patayin, pero sinasaktan lang talaga yung bata, diba? Then it's a case of physical injuries or child abuse sa ilalim ng Republic Act 7610 on Child Abuse Law. Pero mga ito nga, ang penalty na to, ina-assume natin na nasa tamang pag-iisip yung nanay. Eh, ano yung pananagutan ng isang tao na wala sa tamang pag-iisip? Katulad nito, parang hindi ko maisip na may ganyan, di ba? Pero meron namang nanay na masama lang talagang ugali, di ba? So, depende. Kasi sa basic sa criminal law, at least sa mga crimes sa Revised Penal Code, na ang isang tao pinaparusahan lamang para sa mga nagagawa niya na ina-assume mo na meron siyang free will at may katinuan. Kaya't kung may pagkukulang o may defect sa pangunawa, kaya nga katulad ng mga less than 15 years old, walang criminal liability. Kasi ina-assume ng batas, wala silang free will. Ganon din kung merong, kung minsan yung pag-iisip hindi sapat, yung tinatawag nating imbecility kasi parang bata ang utak. Yun din, baka wala ding liabilidad. Okay? Ganon din kung wala sa tamang pag-iisip, yung medyo nga nababaliw or merong temporary insanity, ang mga ito ay mga factors na pwedeng mawalan ng liabilidad o bumaba ang liabilidad, yung penalty sa ilalim ng batas. Alright. So talagang kailangan titignan mo mabuti yung kaso. Hindi lang po pwede ito na parang husga kaagad, hindi ba? Correct. Katulad nga nung kaso ng postpartum depression, di ba? Hindi pa kinikilala sa lahat ng parte ng mundo ang depression bilang isang equivalent to insanity or yung isang kondisyon na pwedeng magpawala o magpababa ng penalty sa ilalim ng batas. Wala pa tayong ganong kinikilala dito sa atin? Wala pa. Sa Canada, sa Italy, sa Australia, alam ko kinikilala na nila ang postpartum depression as a form of insanity. Sa States, actually, yung iba-ibang estado, hindi pa rin sila settled. Iba-iba. Yung iba kinikilala, yung iba hindi. Sa Pilipinas, parang wala pa akong alam na decision that discussed postpartum depression as an acceptable defense. Okay? Although sa larangan ng psychology, mukhang kinikilala to as a form of mental illness. At pwedeng yung depression lamang pagkatapos manganak o kuminsan daw, talagang nagiging isang form of psychosis. So even tong postpartum depression, hindi rin siya tinitingnan din nila kasi iba temporary, iba permanent. Yung iba naman kasing mga nanay, talagang masama ang ugali, nagsisira-siraan lamang ng pwede rin yun. So, kailangan talaga ng magkaroon ng expert opinion talaga o mas masuring pag-examine para malaman kung talagang postpartum depression to at dapat tanggapin bilang isang mawalan siya ng ground for mawalan ng penalty. So, actually, hindi na rin ito mawawala, di ba? Katulad po nung battered woman syndrome. Dati wala namang kumikilala niyan. Pero ngayon, nasa batas na yan, nasa Violence Against Women Act yan, na kinikilala ng isang klaseng depensa. Kasi isang babae na sobra daw na inaabuso ng asawa, parang nawawala sa pag-iisip, di ba? Nagre-revenge siya laban sa kanyang asawa kasi nga dahil sa years of abuse na hindi naman siya maka-retaliate, di rin niya mahiwalay ng asawa niya. So, in a certain sense, baka ganun din ang maging development ng postpartum depression. Na makikilala siya sa ilalim na batas natin na isang talagang form of psychosis na mawawala ng liability under the law. So sa kaso ng isang nanay na maaari naman daw na merong postpartum condition, ano yung pwedeng mangyari? Just in case kilalanin natin dito. Well, of course, i-examine siya talaga. But in any case, ang bata po ang unang priority natin
habang sinusuri ang nanay or kung may finding talaga na meron siyang postpartum depression, dapat yung protection ng bata. So siguro nasa protective custody na nga siya ng DSWD. Alright. So yung postpartum depression na to, hindi naman po talagang permanent, pwedeng temporary, pero habang ang ine-examine, dapat ang focus din natin nasa bata, although hindi rin natin dapat ipasawalang... At saka hindi, huwag natin husgahan kaagad yung nanay kasi until we determine the true state of the mother. Right. Diba? Huwag natin i-assume na masamang nanay siya, masama ang ugali niya. Because postpartum depression is something that's not Very within the real. control. It's very real. Hindi siya nasa control ng nanay. Tama. Saka because it might be some kind of chemical imbalance or hormonal Nangyayari imbalance. talaga. Nangyayari talaga. At marami na nagpatotoo niyan, hindi ba? Correct. Alright, maraming salamat at Maraming Gabby salamat sa din. inyong mga payo, insights, lahat ng yan. Magbabalik pa rin po ang unang hirit. Diyan lamang ho kayo.